Grabe na talaga na bisto na kakapasok lang, ito pala ang katotohanan nilabas na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Yung totoong naganap naku sa Senado, naku. Ayun, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon walang iba kundi si Coach Oli. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Coach Oli. Mga katunay, pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions sa mga balita na hinahatid sa atin ni Coach Oli. At syempre, huwag niyong kalimutang suportahan din ang mga idol natin, Banatero. Siyempre, isa din dyan si Coach Oli, mga katunay. Pagpatuloy natin. Napakaganda po ng balita ngayon, ha. Hihimayin po natin. At sasabihin ko sa inyo kung ano ang totoong nangyari dyan. Huwag tayong padalos-dalos. Ha? Alam naman natin. Ha? Marami dyan. Kampon, ni Tambaluslos. Standby. Panuorin. Ano yun? Hopefully, mapanood nyo to. This is very, very important. Galing po mismo sa loob. Ito, nagbubwit. Ha? Oh, yung sinasabi ko sa inyo, tumatama. Pero ito, ang binulong kung ano nangyari dyan. Okay? Standby lang po. Okay? Hindi na po natin pagtatagalin. Pero, napaka-importante. Ako yung nagpapaalala lang. Huwag niyong kalimutang i-like tong video na ito. Ayan, at doon like sa mga nyo. hindi pa po subscriber ng channel ni Coach Oli. Ayan, syempre, subscribe kayo kay Coach Oli. Konting panahon lang. Like and Yes, subscribe. like and okay, hindi na po subscribe. natin pagtatagalin. Diretso na po tayo agad-agad sa topic dahil kay Coach Oli. Bida ang balita. Ito, explain po natin bakit tinawag na Senate President, Madam Senate President, ito si Loren Legarda. Ano talagang nangyari dyan? At bakit walang minority block? Pag-usapan natin nahadlangan daw yung plano ng minority na kudita. Okay. Iba po. Iba story. Naku, sabi ko sa inyo. Ibang nangyari. Ano yan? Well, sa gitna ng ugong ng isang kudeta sa liderato ng Senado, isang power sharing agreement umano sa pagitan ni Senate President Tito Soto at Senador Loren Legarda ang napag-usapan sa isang informal agreement or meeting. Ayan na. Power Ayan na. sharing. Ayan na si Madam Chair. Madam Lebiste. Senator Legarda, pasok. Thank you very much, Madam President. Madam President, nice to see Okay, naulit-ulit pa. Madam President, tatawa-tawa siya. Observe nyo si Tito sa likod. you on the yes, session resumed. Nagpaalala pa. Session is resume. So pinapaalala nila. Legit yung sinasabi mo, Subiri. So parang ano nangyari na parang pinaupo doon sa upuan ng Senate President is si Senator Loren. Aba? Hindi suspended. Kasi pagka session suspended, hindi yun official. So ito, resume. So official yan. Pinaalala pa ni Tito Soto, paalala mo na resume na yung session bago mo tawagin ng Madam Senate President. Already, right, Madam President? Yes, session is resumed. Ito ang nakakagulat na eksena sa dulo ng sesyon ng Senado kaninang hapon. Observe nyo sila, tatawa-tawa ha. Tatawa-tawa. Nang mag-resume kasi ng sesyon mula Bumibidyo pa si Pinky Lacson, bumibidyo. Bumibidyo. Sorry po. Bumibidyo si Senator Ping, pambira. Ba't pa nasasabi ko BJ pag ito? Sige, sa tuloy. mahabang suspensyon, si Senador Loren Legarda na ang nakaupo sa upuan ng Senate President. Si Senador Mig Zubiri, paulit-ulit siyang tinatawag Madam President bago siya nagmosyon para sa adjournment. Ito mo, paulit-ulit na tinatawag na Madam President. Si Senador Loren Legarda na ang Ulit-ulit, nakaupo sa upuan ng Senate President. Si Senador Mig Zubiri, Paulit-ulit na tinatawag na Madam President. Oo. Si Tito Soto, okay lang. O yun, Okay parang lang, di ba? nakikita nga Nakangiti. natin, parang relax na relax si Tito Sen dun sa gilid, dun sa likod, sa Gedli. Ay, parang Diba? siyang tinatawag Madam President bago siya nagmosyon para sa adjournment habang nakangiti ang mga miyembro ng mayorya. Nakiti pa, parang lahat sila tuwan-tuwa no?
Ano bang meron? Right? Natawa-tawa. na nasa session hall. Kasama na si Senate President Tito Soto. O natutuwa lang kasi sila kasi para silang naglaro. Parang ganun ba yun? Si Senator Loren yun nandiyan dyan. Upo. Parang naglalaro sila o ano ba yan? Ano ba yan? Ba't sila natutuwa? Parang happy sila. President, I move that we adjourn session until 3 o'clock in the afternoon, Monday, Tama naman si Honti, talagang todong itiri. February 9, 2026. I so move, Mr. President. Madam President. Any objections? I don't see the minority here, only the majority. Walang minority. Walang minority. Sagutin natin yan lahat-lahat. Okay. Oo Ah. nga, no? Walang minority, no? Serve lang natin ang nangyayari. This is also this is also in cooperation with the minority. With the minority, They know that yes. we're going to adjourn early. Ayan, natawa-tawa. No Sige, tawa lang objections kayo. heard. Session is adjourned until Monday, 3 o'clock. February 9, 2026. Boom! Yun. Okay, ha? So, Coach Oli, may mga nagtatanong, meron na tayong mga natatanggap na tanong at may meron tayong nakakausap. At tinatanong, anong nangyari? Hindi ba alam ng minority itong ganito? Bakit sila nag-attempt? Bakit nag-attempt sila pero failure? Teka muna, huwag tayong padalos-dalos, ha? Una, huwag nating kakalimutan. This is very important. Bakit ba natin papalitan ng Senate President? Iyaan ang tanong. Hindi dahil galit tayo kay Tito Soto. Dahil binaboy nila yung investigasyon dyan sa Blue Ribbon. Di ba tayo naman ayaw naman natin dati si Cheese? Pero dahil napakita ni Cheese na siya ay sumang-ayon sa konstitusyon at hindi ito laban ng politika, okay sa atin di ba? So hindi dahil sa gusto lang natin palitan ng Senate President. Tama. Yun ang tanong, bakit natin gustong palitan? Binababoy nyo ang investigasyon. Tsaka kaya talaga gustong palitan Senate President. Siyempre, kung pinalitan ng Senate President, is mapapalitan na rin yung chairman ng Blue Ribbon. Diba? Sigurado yan. Kasi parang hindi na tayo nakukontento tayong taong bayan. Lagi natin nakikita na ganyan na lang ang nangyayari sa araw-araw. Walang nangyayari. Diba? Hindi matumbok-tumbok kung sino yung dapat tumbukin. Sa halip na papanagutin yung mga binabanggit ng mga tumitestigo dyan, sila pa yung naiipit. Yung mga nagsisiwalat ng mga nalalaman nila. Diba? Talagang iniiwas talaga pagdating dun sa punto na makuhuli na makukuha na kung sino talaga yung ulo niyan, kung sino talaga yung pader dyan. Pag mapunta na doon, pinuputol na nila yung usapan. Yan nga, parang yung flood control, yung usapin ng flood control na yan, parang gusto na nila tapusin yan Di ba? Parang ayaw na nilang pag-usapan yan Kasi kung talaga sila sincere sila, kung concerned sila sa taong bayan, hindi nila titigilan yung flood control project, yung investigasyon sa flood control na yan, hanggat hindi nila natutumbok yung pinakaulo dyan. Kaso nga lang, wala tayong magagawa. Dahil pumepreno sila. May limitasyon yung investigasyon na ginagawa nila. Hindi nakukontento yung mga tao. Kasi sa mga tao pa lang talaga, sa taong bayan, wag na natin pag-usapan yung nandiyan sa loob ng Senado. Sa taong bayan pa lang talagang gusto talaga nilang palitan. Marami talagang nagko-komento ng ganun. Kaya nga dapat, kung ako tatanungin, hindi dapat si Loren Legarda. Dapat galing sa minority ang papalit. Kasi kung ganyan din, magpapalitan lang kayo ng magpapalitan. Ako ng teteng yan. Di protektado pa rin si Tambi. So parang sa kanila galing yung papalit. 'Di ba? Parang sila lang yung nagdesisyon na palitan mo ko. Kumbaga yung pumalit, tropa pips pa rin. Wala pa rin pinagbago, ganun pa rin. Diba? Kung ang minority tinatawag na Duterte Black, itong majority, tambalos-los black yan. Wala tayong mahihita dyan. Nakukuha po nyo? Kaya pala sila tuwan-tuwa, kaya tawa ng tawa. Kaya pala nakikita natin si Honting, iting tagumpay. Si Lacson, kita mo naman, pa-video-video pa, o picture-picture. Ay, nako. Para nang pinaglalaroan na lang yung Senado. Pinagluloko tayo ni
Itong mga animal na ito. May ganyan-ganyan pa. Hindi ko ito ha. Ito is aking opinion lang. Hindi ko alam kung hiningi nitong si Loren Legarda ang maging Senate President at hindi siya napagbigyan ng minority, kaya na ganyan-ganyan siya, or ito ay parang tanim. Parang tanim witness o parang yung tanim impeachment ni Bongbong Marcos. 'Di ba? Alam naman natin yung impeachment na isinampa kay Bongbong Marcos, tanim din eh. 'Di ba? Tanim. Alam natin walang mangyayari doon. At kani-kanina lang, yun na nga, hindi na pumasa yung impeachment ni Bongbong Marcos. So sa madaling salita, ligtas. Ganito po ang ginagawa nila. Dahil po, mataas po ang sigaw ng taong bayan na palitan ng Senate President. Gumawa rin sila ng tanim palitan. Nagtatawa na, pinagluloko tayo. Hindi lang po gusto naming mapalitan ng Senate President. Ang gusto namin lehitimong pagpapalit ng tayo. Tama. Ng paninindigan. Tsaka yung kung magpapalit ng Senate President, yung talagang dadaan sa tamang proseso na lahat talaga ay nagdesisyon. Hindi lang yung mga piling-piling tao lang. Kasi parang sa lagay na yan, parang tinanggalan ng karapatan yung minority. 'Di ba? Kaya nga tama si Coach Oli, dapat kung may papalit dyan, minority. So parang ang nangyari, majority, ganun pa rin mangyayari, wala pa rin ipagbabago yan. Parang sa Kamara, si Speaker Tambi bumitaw. Kaso ang pinalit, tropa pips pa rin. Wala pa rin mangyayari dun. Kaya kung gusto talaga nilang magkaroon ng palitan, daanin nila sa tamang proseso talaga. 'Di ba? Para magkaalaman. Hindi yung sila-sila na lang, 'di ba? Parang pinagpa-practice niyo na yung Prime Minister eh. Yung tipong wala nang halalang mangyayari, 'di ba? Parang pina-practice niyo na yung ganun, no? Parang practicein na natin 'to, yung mga Prime Minister na 'yan. 'Di ba? Wala na mga butuhan-butuhan 'yan. Naku, tapos dyan, ewan ko sa inyo. Eh baka mamaya papalitan nyo nga yung Senate President, ilalagay nyo naman si Ping Lacson. Papalitan nyo nga yung Senate President, ilalagay nyo si Risa. Hindi yan ang gusto namin. Ayaw Naku, si Risa, si Lacson, naku po. namin ng lukuhan. Huwag tayong maglukuhan dito. Ibinababoy nyo eh. Alam mo ang ginagawa nito mga animal na ito? Ha? Ginagawa nito sa iyo, sa akin, sa ating lahat, sa mga Pilipino, sa taong bayan. Ginagawa tayong tanga. Ang tingin nila wala tayong isip. Kaya nga parang sinasabi ko rito, parang ang tingin nila sa mga tao, mga bulag, hindi nakikita kung ano yung ginagawa nila. Parang ang tingin nila sa mga tao, walang pakiramdam, hindi nararamdaman yung ginagawa nila. Mas lalo lang nila iniinis yung taong bayan sa ginagawa nilang yan eh. Ng impeachment kay Bongbong Marcos, kakampi nila. Yung tinatawag nila ngayong Senate President, kakampi din nila. Masaya ba tayo nun? Hindi. Huwag nyo kaming lukuhin. Hindi yan ang gusto naming Senate President. Ang gusto naming Senate President galing sa minority. Sigurado ako, pag ang Senate President galing sa minority, maninindigan yan. Nakita nyo yung... Kaso malabong gawin nila yan. Diba? Yung Senate President magagaling sa minority. Kaya mas maganda kung magkakapalitan, daanin na lang sa proseso, hindi yung ganyan. Diba? Investigasyon before, nung si Chis na nandiyan dyan, nung ang nakikidebate sa kanila, si Alan Cayetano, si Cayetano, di ba? Obvious di ba? Umuusad ang investigasyon. Ganon ang gusto natin. Huwag nyo kami parang ginagawa. Hindi po ito laro-laro. Ha? Hindi yung tatawagin ka lang Senate President, kunwari tapos alam nyo, yan lang ang pinakita sa media, wala namang butuhang nangyari. So kung legality ang pag-uusapan po, kung gagawin man nilang Senate President si Loren, dapat bumaan sa butuhan. Tama. Yun ang legal. Yun naman talaga dapat eh. Dapat lahat dumaan sa butuhan. Dapat kasi sila, 24 sila dyan, dapat dumadaan sila sa desisyon. Diba? Hindi lang yung kung sino lang yung majority, sila lang ilang didesisyon. Kailangan pati yung minority kasama dyan. So parang ginagawa nila, parang baliwala yung minority. Ano tingin nila sa minority? Mga basura, di ba? Siyempre, papayag ba naman yung minority ng ganun-ganun lang? Di ba? Para namang tinatapakan sila niya na parang kinakayan-kayanan sila.
So kailangan talaga is dumaan talaga sa tamang proseso kung magkakaroon ng palitan. Hindi yung nagdedesisyon na lang sila na basta-basta may ipapalit na lang. Ito walang dumaang botohan. At kung meron mang dumaang botohan, suspended. Di rin po yung po pwede. Pero yung nangyari ngayon, ito po ilagay natin sa isipan natin. Hindi po yung galaw ng minority. Galaw po ng majority yan. Parang ginawa nilang tanim impeachment. Ito tanim, palitan kuno. Okay? Tapos para nangaasar yung Senate President, ito gusto nyo, Senate President, mabago, hindi po. At saka po, basta nakaupo dyan, ang tawag, Senate President. Huwag po natin kakalimutan yan ha. Basta nakaupo dyan, ganun po. Diba? Parang pinaglalaruan nila taong bayan. Kalokohan nitong mga to. Yun din ang tingin ko eh. O, tuloy natin. Thank you very much, Madam President. Ang tagpong yan nangyari sa gitna ng May yay pa. May yehi pa nga ako nadinig eh. Yay! Kala mo mga bata eh, no? Ano to, laro? Ha? Kayong mga senador, ano sa tingin nyo to, laro? Parang yung Senado ngayon, no? Dati ang Senado talagang makikita mo, seryoso, matindi. Parang mahirap banggain eh. Ngayon parang nagiging kengkoy. Parang nawala yung tikas. Pasensya na sa word na ganun, no? Kasi parang ganito, parang pinaglalaruan nyo lang yung Senado. Kasi talaga ako, napakataas ng respeto ko sa Senado talaga pag nakikita ko eh. Diba, nakikita natin, talagang yan ang pinakamatindi para sa akin. Kasi nandiyadyaan ng mga talagang tunay talaga na ano. Ngayon, nakikita mo ngayon, kakaganito na, parang nagiging kongreso na rin. Para wala nang pinagkaiba sa kamara to eh. Sus Mariosep. Ito ba ito? Tawa na, no? Hindi kayo ba, tanong ko kayo, kung papalit ng Senate President to, ang papalit isa sa kanila, matutuwa kayo, papalit si Bam Aquino? Hindi yan yung sigaw ng taong bayan. Ramdam na rin kasi nila talagang matindi ang kagustuhan ng Pilipino magpalit ng Senate President. Ang naisip nila. Term sharing? Mamaya explain ko kung bakit. Ha? Mamaya. ugong ng panibagong kudita sa liderato ng Senado kung saan sinasabing si Legarda ang nakaumang na humalili kay Soto at maging kauna-unahang babaeng Senate President sa kasaysayan. Tinanong sina Legarda, Zubiri at Soto ukol sa Presiding officer. Hindi. Ganun talaga, presiding officer ang tawag dyan, Senate President. Diba? Pero yun ang pinikap ng media, nagtatawanan sila. So parang nangaasar, di ba? Ito mga Pilipino, gusto niya yan mapalitan ng Senate President. Ito na meron. So nagawa sila ng... Ang pinalit naman, talagang tropa din. Parang wala pa rin pinagbago. Tama si Coach Oli dun. Kung ang pinalit, majority, ganun din yun, wala rin pinagbago. Gaya nga sinabi ko, parang nung sa speaker, nagpalit, tropa din, wala din pinagbago. Ganun pa rin. Balita. Di ba? Binababoy. Nag-tweet kasi si Senator Kiko, #power sharing. Ma'am, nag-tweet si Senator Kiko, #power sharing. I don't know. Maybe you ask Senator Kiko. Was there maybe the future president of the Senate? We'll see. Yeah, we discussed and all's well that ends well. Our group is more Maybe future Senate President daw si Legarda. solid than ever. Napagkatuwaan lang nila. Grabe, no? Eto na. Katuwaan no? Powers sharing. Tingnan mo itong mga lintik na dilawan talaga, no? Itong mga dilawan, itong mga pinklawan. Kakaiba talaga. Kaya nga sinasabi natin dito yung mga dilawan, mga pinklawan, sa labanan ng Marcos at Duterte, mga nakaobserba lang yung mga yan. Nasa gedli lang yan kumakain ng popcorn. Ngayong nakikita na nila na ganyan, eto na yung butas para sila ay makapasok na. Dahil unti-unti na, di ba? Nanalo yan si Kiko, nanalo si Bam, di ba? Nandiyadyaan na. Kaya inaasahan nila na kakayanin natin to. Madaling makakontrol to. Makakapasok na sila. Kaya sana naman, kayong mga Pilipino, tayong lahat, tayo naman ay magising sa mga nakikita natin ngayon. Huwag naman tayo magre-rely dahil sa pangalan, dahil sa mga pangako, pag-aralan din natin yung politiko. Kung ano ba yung kaya niyang gawin at hindi niya ba pinaglalaruan ang pwesto niya. Di ba? Talagang panlulokong gusto nyo sa taong bayan? Ano to?
conditional, transactional. Kaya pagpapalit ba ng Senate presidency, sa tingin ninyo, namumuliti ka lang kami? Hindi. Dahil nabababoy ang Senado. Dahil nabababoy ang investigasyon. Oo. Kung kayo-kayo lang ang magpa-power sharing, pustahan tayo, itaga nyo sa bato. Hindi maiimbestigahan si Tambaluslos. Oh, yun lang. Wala eh. Iwas na iwas talaga kay ano eh. Kapag galing kay Tambi, pag si Tambi na, ayaw nila. Parang ano. 'Di ba? Parang kulang ang ebidensya. Parang ganon, ganyan. Parang iniiwas nila. Hindi ko naman sinasabing guilty si Tambi, no? Pero syempre, parang nahahalata kasi natin eh. Na pagdadating na kay Tambi, parang ang daming alibay, ang daming ano, ganto, ganyan. Parang hindi naman matibay. Parang ganto, ganyan. 'Di ba? Lakas, 'di ba? Lakas. Pero pag sa mga iba, pag lalong-lalo na sa mga Duterte, nako, talagang inaapura pa nila. Tambaluslos black kayo, hindi kayo majority black. Tambaluslos black kayo. Pustahan tayo. Hindi maiimbestigahan si Bongbong Marcos. Nagpapaganyan-ganyan ka pa, Kiko? Ha? Kinain na ng dilawan itong administrasyon Wala natin. na. Kaya nga sinasabi natin na kapag si VP Sara ay ma-impeach, na wag naman sana. Once na ma-impeach siya, madali na para sa kanila na talunin kung ano yung sino yung dapat nilang talunin. Kunwari, yung itutulak ni BBM na presidente, madali nilang talunin yun ang iniisip nila. Kasi wala na yung mga Duterte kasi pinakamalakas lang naman ang kalaban si Sara Duterte. Pero para sa akin, ma-impeach sila si BP Sara, nakakasigurado ba sila na si Sara Duterte lang ang maaaring pambato sa 2028? Siyempre, meron yan. Meron sigurado yan. Pero hindi nire-reveal yan. Kumbaga, meron pang option yan. May plan B pa yan. Kung sila, naghahanda sila ng mga plano para pabagsakin ng mga Duterte, ang mga Duterte naggagawa yan, rin yan sigurado ng plano. Kung sakaling hindi tumalab yung plan A. Meron din silang plan B. Kaya nga sinasabi ko mapapabagsak nila si BP Sara pero hindi nila mapapabagsak yung kasunod. 'Di ba? Kung sino ang papalit sa kanya na pwedeng tumakbo sa 2028. Sa tingin ba nila yung papalit kay BP Sara kung sakasakali hindi iboboto ng tao? Paano kung i-endorse yun? At isa pa, paano kung talagang alam natin na malakas din talaga yung ipalit? 'Di ba? Hindi ba sila naaalarma niyan? Saka na kayo magyabang kung meron na kayong bayag, imbestigahan si Tambaluslos. Hanggat wala kayong bayag na hindi nyo kayang imbestigahan si Bongbong Marcos, yung magpinsan, huwag nyo kaming yabang-yabangan ng ganyan. Bigyan ng maleta itong mga to. Hindi, nagtatanong, kayo nakatanggap kayo maleta? Hindi, nagtatanong lang naman. Ano sa tingin ninyo? Nakatanggap ng maleta itong mga to? Ilang kayang maleta natanggap nitong mga to? Sige, lagay nyo sa comment section. Antayin natin. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre nato ngayon natin ang boses at video na yan na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Coach Oli. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.